pa ito sa pagbisita mismo sa flood control project sa Bulacan na pang-5 sa top 10 flood-prone areas sa Pilipinas. At siya ring probinsya na may pinakamaraming flood control projects. Kabilang na ang diking ito sa Barangay Frances sa bayan ng Kalumpit na pinaglaanan ng 77.1 million pesos. Pinuna ng Pangulo na ang materyales na ginamit substandard. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Masukal na yan yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Pinuntahan din niya ang baliwag para sa proyektong nagkakahalaga ng 55 million pesos. Pero pagdating niya roon, wala naman siyang nakitang kahit na anong proyekto. Malinaw daw na isa itong ghost project. I'm getting very angry. Pero wala talaga, 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Hanggang saan nga kaya aabot itong pagsiwalat sa mga kurakot o katiwalian sa gobyerno? Sa linggong ito, nakarating ito sa Senado. Nitong Martes, ipinatawag sa Senado ang top 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Isa sa mga nagsiwalat ng mga di umano maanumalyang mga proyekto ng gobyerno, si Senator Panfilo Lacson. Sa nauna na niyang pahayag, sinabi niyang hindi bababa sa 67 na mga kongresista ang di umano supplier o contractor din mismo ng government projects. Sa kanyang privilege speech, inilahad ni Senator Panfilo Lacson kung paano raw kinurakot ang pondong nakalaan para sa flood control projects sa ilang mga probinsya gaya ng La Union, Pampanga, Bulacan at Oriental Mindoro. Ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabwat nila sa gobyerno sa paghahati-hatian ng pondo, kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Isa sa mga kontraktor na binanggit ni Lacson ang Darcy and Anna Builders and Trading. Ayon sa dokumentong isinumite ng DPWH, wala namang opisina ng Darcy and Anna Builders and Trading sa nakarehistro nitong address. Hello Darcy, ang Ana, nasaan ng flood control? Nagtanong-tanong ang aming team sa lugar. Ang mga nakausap nilang residente, itinuro sila sa kabilang barangay kung saan daw posibleng nakatira ang mga kontraktor.